dahil may sakit siya sa pag-iisip, hindi pinaniniwalaan ng pulis ang kanyang sumbong tungkol sa nasaksihang insidenteng pagdukot. At dahil walang naniwala sa kanya, siya na mismo ang gumawa ng paraan para matulungan ang biktima. This is Pusik Station Movie Recap. Sa umpisa ng eksena, maagang nagtungo sa isang restaurant si Simon McNally para sa isang interview ukol sa inaplayan niyang trabaho. At tulad ng nakasanayan bilang aplikante, sa interview na itanong ng manager ang employment record nitong si Simon, lalo na nang makita ng manager sa resume na ang huling trabaho pa nitong ni Simon ay 10 taon na ang nakakalipas at hindi na nasundan ito. Kaya pinaliwanag ni Simon sa manager na dahil nagkasakit daw siya ng mga panahon na iyon. Nalaman na din ng manager na nag-interview kay Simon na hindi na rin ito nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral. At ang kinagulat nito, dahil bigla na lang sumigaw si Simon sa kalagitnaan ng kanilang interview. Ang hindi alam ng manager na may sakit itong si Simon sa pag-iisip na pag sinusumpong ay nakakarinig ito ng boses na nagmanipula sa kanya. Nakakakita ng taong hindi naman totoo na tila nagmamando at umalipusta sa kanyang isipan upang mapanghinaan siya ng loob. At dahil nasaksihan ng manager na mayroong kakaiba sa nakikita niya sa katauhan nitong si Simon, halatang dismayado ito. Kaya naman sinabi na lang kay Simon na tatawagan na lang siya kung sakaling tanggap na siya sa trabaho. Samantala, sa isang cafeteria ng isang eskwelahan, makikita ang presensya ng isang retired security na si Dearman na dati rin nagtratrabaho dito. At maya-maya pa ay napanood nito ang isang mag-aaral na nagnakaw ng muffin at inilagay sa bag. At dahil nasaksihan niya ito bilang isang dating security, sa eskwelahan iyon ay hinuli niya ito at dinala sa opisina ng mga security guard. Imbis na magpasalamat ang bagong nakatalagang security supervisor dahil sa ginawa niya, sa halip ay sinabihan siya na dapat hindi na di umano siya nangialam pa dahil hindi naman na daw siya empleyado na dito. At para sa ikakabuti, ay dapat huwag na daw siyang magpakita pa dito. Kaya napatingin na lamang si Dearman. Kaya nagpasya na lang itong umuwi at pagdating niya sa parking area kung saan siya laging nakaparada noon na empleyado pa siya, nagkaroon pa siya ng ticket dahil pumarada siya sa paradahan na exclusive lang para sa mga empleyado na security ng school campus. Nang makarating na sa bahay si Dearman, eksakto din ang pagdating ng kapitbahay niyang si Simon na galing sa interview, kaya nakita niya ito. Nagising ang kapatid ni Simon nang pumasok na siya sa pintuan at nang malaman na galing na pala ito sa interview, sinabi nito na bakit hindi daw siya ginising nito para ipagmaneho daw siya nito patungo sa interview. Kaya sinagot siya ni Simon na sinanay na daw niyang gawin ang mga bagay-bagay na mag-isa. Naitanong ng kapatid ni Simon kung anong balita sa kanyang inaplayang trabaho, ngunit hindi ito sinagot ni Simon, sa halip ay pinaalalahanan nito ang kapatid sa kanyang nakatakdang klase nitong tanghali. Kaya bumalikwas ang ate nito ng maalala. Samantala, sa bahay ni Dearman ay itinago nito ang kanyang security badge sa likod ng kanyang wall clock. Muling bumalik si Simon sa doktor na tumitingin sa kanya upang isangguni ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Sa kanilang pag-uusap, naitanong ng doktor kung wala na ba daw yung boses na kanyang maririnig na tila nagmamando sa kanya. At ang tugon ni Simon na wala na daw anya. Habang papauwi si Simon sa isang iskinita, nadaanan niya ang isang lalaki at isang babae na nagkaroon ng isang pagtatalo. Naririnig niya na tila sinumbatan ng lalaki ang babae at maya-maya pa ay sinaktan na ang babae. Kasunod nito ang sapilitang pagtulak nito sa loob ng sasakyan at tumalilis palayo ng lugar. Dahil dito, naalarma si Simon sa nasaksihan kaya agad itong pumunta sa kapitbahay niya na si Dearman upang humingi ng tulong para magpahatid sa police station para matulungan ang babae, ngunit binaliwala at tinanggihan ito ni Dearman dahil alam niya na may sakit di umano. Sa pag-iisip itong si Simon na kanyang kapitbahay at dahil wala ng ibang paraan at kahit may kalayuan ng police station ay nilakad na lang ito ni Simon. Habang naglalakad ay muli na naman siyang sinumpong at nakarinig ng boses na nag-uutos sa kanya na huwag na niyang ituloy ang pagtulong sa babae dahil hindi niya kayang gawin ito. Ngunit nilabanan ito ni Simon at hindi ito nagpadaig sa boses na bumubulong sa kanya. Nang marating na ang police station, agad itong nag-report ukol sa pangyayaring nasaksihan. Agad niya sinabi ang plaka ng van na tumangay sa babae at mga detalye nito.
Ngunit ang hindi niya madetermina ay ang hitsura ng lalaking tumangay sa babae dahil sa may kalayuan ito. Pag-alis ni Simon, agad sinilip ng pulis ang pagkatao nitong si Simon sa internet. Base sa record na nakalagay sa database at nadismaya siya nang makita na mayroon pala itong history ng sakit sa pag-iisip. Kaya yung nereport ni Simon ay hindi niya pinaniniwalaan at nawalan siya ng interest nito. Pagdating sa bahay, dahil balisa at hindi mapakali si Simon, dahil nakarinig na naman ito ng boses na bumubulong sa kanyang isipan, ay uminom ito ng gamot para rito. At dahil hindi siya mapanatag, tinawagan nito ang pulis na gumagawa ng blotter upang kumustahin kung may positibong update na ba ang kanyang nai-report sa pulis. Ngunit bungad pa lang ay sinabi na ng pulis na wala pang update ang kaso. Naitanong ni Simon bakit wala pa daw ang update. Nagbigay naman daw siya ng plate number ng sasakyan. Ngunit sinabi ng pulis na ang plaka daw na binigay niya ay nakaregister sa may-ari at kinumpirmang sira na, dinala na sa junkyard, kaya imposible daw na ito yung plaka ng van na sangkot sa krimen. Ngunit iginiit ni Simon na nakita daw talaga niya ito at ito ang ginamit sa pagtangay sa babae. Tinapat ni Simon ang pulis na alam daw niya na nag-background check ang pulis tungkol sa kanyang katauhan at paniguradong alam na nila ang history ng kanyang sakit sa pag-iisip. Ngunit lahat daw ng kanyang nakita ay totoo at hindi gawa-gawa lang. Bakit hindi daw ito paniniwalaan? Ngunit sagot ng pulis ay kailangan pa daw nila ng dagdag pang detalye dahil hindi naman daw ni Simon madetermina ang mukha ng lalaking suspek. Kaya dahil sa sama ng loob, ay pinatay na lang ni Simon ang telepono. Dahil wala ng choice, ay bumalik ito sa kapitbahay niyang si Dearman at humingi ulit ng tulong dahil hindi naman daw inaksyonan ng mga autoridad ang kanyang sumbong. Buti na lang sa pangalawang pagkakataon, ay pumayag na si Dearman sa kanyang pakiusap. Paliwanag ni Simon na ibinigay na daw niya sa pulis ang plaka ng van na tumangay sa babae at wala itong magandang resulta. Kaya inulit nilang silipin ito sa internet. Ngunit bigo pa rin sila kaya nag-isip sila ng panibagong hakbang. Agad kinuha ni Dearman ang kanyang security badge sa likod ng orasan at napahanga si Simon sa nakita na may lagayan pala ang likod ng orasan. Kaya sinabi ni Dearman kay Simon na lahat ng orasan na may tatak na Vanderton ay may sekretong lagayan sa likod. Agad nilang tinungo ang DMV agency upang ipa-verify ang nasabing plaka. Kung sino ang nagmamay-ari nito, ngunit tumanggi ang manager na ibigay sa kanila ang impormasyon tungkol sa plaka. Kaya nagalit si Simon dahil hinahanap at tutulungan lang daw nila ang babaeng nakidnap. Bakit ipagdamot pa daw ito? Nagpatawag ng pulis ang manager dahil nagwala na si Simon. Ngunit sinabihan siya ni Simon na hindi daw umaksyon ang mga pulis sa kanilang idinulog na sumbong. Sa kalaunan ay napakalma ito ni Dearman at sinabihan na kung mahuli sila ng mga pulis dahil sa kanyang pagwawala, baka lalong hindi na daw nila matutulungan ang babae. Kaya dahil dito kumalma si Simon habang pinakinggan sila ng manager. At mas minabuti na lang nilang lumabas sa lugar. Sa loob ng sasakyan, nag-isip na naman sila ng panibagong hakbang. Kaya sinabi ni Dearman na gusto niyang puntahan ang lugar kung saan niya nakita ang babaeng tinangay ng lalaki. Sa police station, nalaman ng babaeng pulis ang pagpunta nila Simon at Dearman sa DMV para magpa-verify sana ng plaka ng sasakyan. Kaya nang nalaman ito ng babaeng pulis, ay napaisip at naintriga ito. Nang marating na nila Simon at Dearman ang nasabing lugar, naitanong ni Dearman kung ano ba daw ang suot ng babae nang nakita niya ito. Sagot naman ni Simon na nakapalda ito ng maiksi at naka-makeup. Kaya nang marinig ito ni Dearman, agad niyang pinasakay si Simon sa sasakyan at pinuntahan ang lugar kung saan dito ang pugad ng makamundong kaligayahan. Kinausap nila ang isang babaeng nagtitinda ng panandaliang aliw at nagpakilalang pulis upang makakuha sana ng impormasyon tungkol sa pagkakilanlan ng babaeng kanilang hinahanap, ngunit hindi daw ito kilala ng babae. At muntikan pa nilang ikinapahamak ito dahil nalaman ng may-ari ng establishmento ang pagpasok nila sa lugar at ang pagpapanggap nilang pulis na walang pahintulot. Kaya binantaan at pinaalis sila sa lugar. Dahil sa nangyayari, sinabi ni Dearman kay Simon na tigilan na lang daw nila ang paghahanap sa babae dahil hindi naman daw nila namukhaan ito at mahirap itong hanapin. Sinabi ni Simon kay Dearman na buong akala daw niya ay tutulungan siya ni Dearman dahil naniniwala ito sa kanya, ngunit itinanggi ito ni Dearman at sinabi na wala siyang sinabing naniniwala siya rito. Dahil nagkalabuan na, umalis si Simon
at naglalakad na lamang upang hanapin ang babae. Ngunit hindi ito matiis ni Dearman. Kaya nang madaanan ito sa tabing kalsada na naglalakad, ay sinabi nito kay Simon na mayroon siyang naiisip na paraan upang malaman kung sino ba talaga ang nagmamay-ari ng plaka ng sasakyan na nakita niya. Pumunta si Dearman sa dating paaralan na pinagtratrabahoan niya at kinausap ang bagong supervisor na pumalit sa kanya upang magpatulong hinggil sa address at pagkakilanlan ng nagmamay-ari ng plaka. Dahil may kaibigan di umano itong pulis na nasa traffic management, tumanggi ito. Ngunit napapayag na lamang ito ni Dearman nang tinakot ito na pag hindi siya tumugon sa kahilingan nito, ay isusumbong ito sa kanilang OIC na hinaharot niya ang mga batang babaeng security guard na under sa kanya sa cafeteria. Ilang saglit pa ay nakuha na nila ang mga detalye at pagkakilanlan kung sino ang nagmamay-ari ng plaka ng sasakyan. Wala daw ganong plaka na nakarehistro sa van. Kaya malaki ang posibilidad na ang plaka ay ninakaw lang at ikinabit lang sa van na siyang ginamit para tangayin ang babae. Kaya dahil dito, pinuntahan nila agad ang nasabing address para alamin kung sino ang nagmamay-ari ng plaka. At nagpapanggap na naman itong mga pulis. Dito na pag-alaman nila na ang plaka na nakita ni Simon ay nakarehistro sa isang Toyota Highlander at sinabi ng may-ari na ilang buwan na daw na wala sa kanya ito dahil nasira na. At dinala na ito sa isang junkyard, paliwanag ng may-ari. Agad nilang tinungo ang nasabing junkyard. At habang nasa sasakyan sila, narinig ni Dearman ang paghahaming ng kanta ni Simon. Kaya naitanong tuloy nito kay Simon kung gaano ba kalakas ang boses na kanyang maririnig na bumubulong sa kanya. Sinabi ni Simon na huwag na daw nilang pag-usapan yon, ngunit mapilit itong si Dearman, kaya binuksan ni Simon ang estasyon ng radyo ng kanyang sasakyan at inilipat sa estasyon na garalgal at halos walang masahagap. Sabay nilakasan ang volume nito ng todo, sumigaw si Dearman dahil sa nakakabinging ingay na tunog mula sa kanyang radyo. Kaya dahil dito, naintindihan na niya ang pakiramdam ni Simon pag sinumpong ito ng kanyang sakit. Pagdating sa nasabing junkyard, sinabi ni Dearman sa may-ari kung may natuwing ba silang plaka na katulad ng hinahanap nila. Sumang-ayon ang may-ari at aminado na dito nga ang nasabing plaka, ngunit hindi daw niya alam kung saan ito nakapwesto. Kaya pinayagan silang hanapin ito. Sa Department of Motor Vehicle, nagpunta ang policewoman upang magsagawa ng investigasyon tungkol sa pagpunta at pagwawala ni Simon dito dahil konektado ito sa kasong idinulog ni Simon sa kanya. Balik sa junkyard, natagpuan na nila Simon ang Highlander na kanilang hinahanap at kumpirmado na ninakaw nga ang plaka nito. Kaya sumakit na naman ang ulo ni Dearman dahil mahirap daw alamin kung sino ang nagnakaw ng plaka ng sasakyan. Ilang saglit pa ay biglang tumakbo si Simon patungo sa isang sasakyan dahil tila nakarinig ito ng sigaw ng isang babae. Sinilip niya ang nasa loob ng sasakyan sa pag-aakalang naroon na ang babae. Ngunit tunog lang pala ito ng hydraulic hose ng forklift na ginagamit sa junkyard. Pinilit na pakalmahin at sinabi ni Dearman na wala ang babae sa loob ng sasakyan. Sinumpong at nakarinig na naman ng boses si Simon na bumubulong sa kanya. Naitigil na daw niya na hanapin ang babae dahil hindi ito mahanap. Nag-umpisang magsalita si Simon, mag-isa kaya kinuha ni Dearman ang atensyon nito sa pagtawag niya kay Simon. Dahil dito, lubos ang pagtataka ng may-ari ng junkyard. Kinagabihan, nag-usap ang magkapatid na Simon at dito sinabihan si Simon ng ate niya na kailangan daw niyang maghanap ng trabaho dahil kulang di umano ang kita niya sa salon. Dahil gabi lang siya pumapasok dito at nag-aaral pa sa umaga at tumugon naman nito si Simon. Samantala, sa bahay naman nitong si Dearman, pagkatapos niyang maghilamos ng mukha, hindi niya namalayang pinasok pala siya ng lalaki na tumangay sa babae at walang ano-ano'y hinampas ng rifle ang kanyang mukha dahilan para siya ay maplakda. Pagkatapos, magpaalam ng kapatid ni Simon dahil papasok na ito sa salon. Hindi makatulog itong si Simon kaya nagtungo ito sa kusina para uminom. Maya-maya pa ay nakita niya sa bintana ang lalaking pumasok sa bahay ni Dearman na patuloy pa rin ang ginawang pananakit nito kay Dearman. Kaya agad kumilos si Simon upang saklolohan si Dearman. Habang nakahandusay at duguan si Dearman ay naitanong ng lalaki kung bakit hinanap daw siya nito. Alam daw niya na hindi naman daw sila pulis at naitanong din nito kung sino daw ang isa niyang kasama. Habang pinilit ng lalaki na sagutin ni Dearman ang kanyang katanungan, ay gumapang itong si Simon sa likurang bahagi ng lalaki at dinampot nito ang plastic na bola
Nakita ito ni Dearman, kaya nagsalubong ang mata nila na tila may ibig sabihin. Maya-maya pa ay hinagis ni Simon ang bola sa kaliwang bahagi ng lalaki upang mabaling ang atensyon nito. At nang lumingon ang lalaki sa kanya, ay sabay naman ang pagtusok ni Dearman sa hita niya. Gamit ang ballpen, sinunggaban ni Simon ang baril na hawak ng lalaki at naagaw ito. Itinutok ni Simon ang baril sa lalaki. Tinakot at sinabi ng lalaki kay Simon na hindi daw siya pwedeng barilin ni Simon dahil pag nangyari yon ay papaslangin din daw ng kasama niya ang babaeng hinahanap nila. Ngunit hindi naniwala nito si Simon at nang tangkain ng lalaking agawin ulit ang baril ay aksidenteng nakalabit ni Simon ang gatilyo nito. Kaya natamaan sa ulo ang lalaki, sanhi ng kanyang agarang pagpanaw. Tuliro at napatulala si Simon sa pangyayari, kaya nakarinig na naman siya ng boses na bumubulong sa kanya, na tila tinatakot siya sa kanyang pananagutan sa kanyang nagawa. Natigil lamang ito nang tumunog ang cellphone ng lalaki dahil may tumawag. Kaya agad tinungo ni Simon si Dearman upang tulungan. Inalalayan ni Simon si Dearman patungo sa kanyang sasakyan. Samantalang ang mga kapitbahay ay naalarma sa narinig na putok, kaya naglabasan ito at nag-report. Kaya nalaman ng mga pulis na may insidenteng nagaganap dito. Sa parlor na pinapasukan, abala ang ate ni Simon sa kanyang customer. Bigla silang natigil nang dumating si Simon dito. Dala ang duguan na si Dearman na dumaan sa likurang bahagi ng shop. Nataranta ang ate niya bakit dinala ito ni Simon dito. Paliwanag ni Simon na kailangan daw nito ng tulong dahil baka maubusan ng dugo. At alam naman daw niya tulungan ito dahil isa siyang nursing student. Ilinis ng ate ni Simon ang sugat ni Dearman at napasigaw ito sa sakit. Kaya narinig ito ng customer sa parlor. Dahil nagtaka, tinawag nito ang ate ni Simon at para hindi makaabala ay sinabi ng ate ni Simon na magsasara na siya. Kaya nang mag-abot na ng bayad ang customer sa serbisyong ginawa ng ate niya, nakita nito ang dugo sa kamay ng kapatid ni Simon, kaya lalong kinabahan ang customer at nagmadaling lumabas. Samantala, sa bahay ni Dearman ay naroon na ang mga pulis na nag-imbestiga. Dahil walang ID ang napaslang, ay blanko ang pagkakilanlan ng nasawi. Ngunit ayon sa mga kapitbahay, ay kinilala na pagmamayari ni Dearman ang bahay, isang retired security at kasamang namataan na umalis ng bahay pagkatapos ng insidente ay si Simon McNally. Kaya inalarma na ang plaka ng sasakyan na pagmamayari ni Dearman at ang pangunahing suspetsado ay si Simon McNally. Balik sa parlor, nakita ng kapatid ni Simon ang cellphone na hawak niya na pagmamayari ng lalaki. Kaya sinabi nito na ibigay ito sa kapulisan at sabihin lahat ang buong nangyayari. Ngunit kinontra ito ni Simon dahil hindi naman daw naniniwala ang mga pulis sa kanya. Ngunit iginiit ng ate na ipaubaya na daw nila sa mga pulis ang kaso. Biglang sumabat si Dearman at nanghingi ng despensa dahil sa ginawang pagtulong daw sa kanya. Kaya nasangkot si Simon sa isang kaso. Ngunit iginiit ni Simon na paano naman daw ang babae. Hahayaan na lang ba daw nilang paslangin ito nang kasama ng lalaking pumasok sa kanyang bahay? Ngunit sinabi ni Dearman na mukhang niloloko lang sila ng lalaki at wala daw itong kasama. Sa kalagitnaan ng diskusyon ay biglang dumating ang mga pulis sa parlor. Kaya naalarma sila dahil hindi nila alam ang gagawin. Kaya sinabi ni Simon sa ate niya na antala daw niya ito at huwag papasukin agad. Dahil nasa isip ni Simon, natatakasan pala nila ang kapulisan. Habang kaharap ng ate ni Simon ang mga pulis, ay tinawagan nila ang nakalagay sa phone book ng cellphone. Kaya doon nila nakumpirma na ang kasabwat ng lalaki na pumasok sa bahay ni Dearman ay ang may-ari pala ng junkyard na pinuntahan nila. Samantala, dahil nagpupumilit na ang mga pulis na pumasok sa parlor dahil bukod sa nai-report na insidente sa bahay ni Dearman, ay nag-report na rin daw ang customer niyang babae na may narinig daw itong sumigaw sa likod ng kanyang parlor at nakita di umano na duguan ang kanyang kamay nang nagbayad ito. Kaya pinapasok ng kapatid ni Simon ang mga pulis. Ngunit hindi na nila nadatnan sila Dearman at Simon maliban sa towel na pinampunas nila ng dugo ni Dearman. Ngunit pinasinungalingan ito ng ate ni Simon at sinabi na isa lang itong pangkulay ng buhok. Agad nag-usisa ang mga pulis sa paligid kaya nakita nila ang sasakyan ni Dearman sa likod ng parlor. Ngunit agad nakasakay ng bus sila Simon kaya ito'y nakatakas. Kinaumagahan, pinuntahan nila Simon ang junkyard upang makakalap pa ng impormasyon tungkol sa babae at alamin kung ano ang kaugnayan nitong may-ari ng junkyard sa lalaking pumasok sa kanyang bahay.
At ito'y mariing itinanggi ng may-ari ng junkyard. Ngunit nakita ni Simon ang orasan sa junkyard na may tatak na Vanderton, kaya binasag ito. Dito tumambad ang ilang pirasong pasaporte na nakatago sa likod nito at nang tiningnan nila ito, dito nakita ni Simon ang pasaporte ng babaeng kanilang hinahanap. Dahil sa galit sinumpong na naman si Simon sa kanyang sakit at biglang nag-iba ang tingin niya sa may-ari ng junkyard. Kaya kumuha ito ng pliers, buti na lang at naawat ito ni Dearman at nahimasmasan ito dahil nagmatigas pa rin umamin ang lalaking nakagapos ay inisprehan ito ni Dearman ng hand sanitizer sa mata kaya humiyaw ito sa hapdi. Dahil takot mabulag ay inamin nito ang lahat na nakikilala di umano niya ang lalaki sa online at kinumbinsi siyang magbenta ng mga babae sa pilitang ipasok ang babae sa prostitusyon. At ang iba ay ibenta gawing alipin. Sa makatuwid, isa itong human trafficking at kaya daw itinago ang mga pasaporte ng mga babae upang gawin daw panakot sa kanila para hindi nila maisipang tumakas. Sinabi ng may-ari ng junkyard na middleman lang di umano siya at dagdag sinabi nito na may inihatid daw siyang plaka sa isang bahay na galing sa Toyota Highlander na binaklas niya. Bago daw niya sabihin ang address nito, ay pinangako si Dearman ng may-ari ng junkyard na huwag daw itong magsuplong sa mga pulis. Ngunit nang masabi lahat ng lalaki ang impormasyon, ay agad tumawag si Dearman at nagsumbong sa mga kapulisan. Balik sa parlor, naroon na ang babaeng pulis upang mag-imbestiga sa sasakyang iniwan ni Dearman. At sa kanilang kuro-kuro, kaya daw iniwan nila Dearman at Simon ang sasakyan dahil nakatimbre na ito sa mga kapulisan. Ilang saglit pa ay nakatanggap ng tawag ang policewoman at pinapapunta sila sa junkyard. Agad pinuntahan ni Simon ang address na ikinanta ng may-ari ng junkyard. Balik sa junkyard ay dumating na ang mga pulis upang aksyonan ang inireport sa kanila. Balik kina Simon na pagdesisyonan na ng dalawa na pasukin ang bahay at nagpapanggap na naman itong otoridad. Habang papasok sila, sinumpong na naman si Simon at nakakakita na naman ito ng taong nasa isipan lang niya at hindi naman totoo at sinabihan siya nito na bumalik na lang at huwag nang subukang pumasok para hanapin ang babae. At tila nabingi si Simon sa halakhak ng lalaki kaya inalalayan agad ni Dearman ito at inagaw ang atensyon nito sa pamamagitan ng pagpapatunog ng dulo ng ballpen. Nang maalimasmasan na si Simon at bumalik na sa kanya ang katinoan ng isipan, agad nilang pinasok ang bahay at daladala pa nito ang baril na nakadisplay galing sa junkyard na walang bala. Agad silang naghalughog sa loob ng bahay, inikot nila ito hanggang natagpuan nila ang 4 na resume ng mga batang babae. Maya-maya pa ay bigla na lang nakarinig si Simon ng kalabog sa pangalawang palapag ng bahay, kaya agad nilang tinungo ito, ngunit wala silang nakita rito. Dahil napagod ay naisipan nilang umupo upang magpahinga. Maya-maya pa ay nagulantang sila nang may biglang sumilip sa kanilang matanda na may hawak na palakol at bigla rin itong tumakbo palayo. Dahil sa gulat at pag-aakala nila na ito ay may kasama pa, agad silang bumalik sa taas ng bahay at dito nakita nila na bukas na ang kwarto at may maliit na pinto na nakapadlock. Kaya agad binuksan ito ni Dearman gamit ang dulo ng ballpen. At dito nila nadiskubre na naroon na nga ang babae na hinahanap nila at nanginginig pa. Paglabas nila Simon at si Dearman, agad silang naaresto ng mga pulis na nakaabang na pala sa kanila. Dito nilapitan siya ng babaeng pulis na pinagsumbungan niya at gumawa ng blotter na hindi naniniwala sa sumbong niya. Bago pa man ito umalis, ay binati siya at pinuri sa kanyang kahangahangang ginawa. At sa huli, nailigtas na ang babae. At dito magtatapos ang ating palabas. Hanggang sa muli mga idol, adios. Amigo. This is Pusik Station Movie Recap.